Joyce ka, kamusta ka na? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father dahil patuloy niya at tayong inalagaan at binabantayan. Um, Hindi niya tayo iniiwan. At papasalamat din ako sa lahat ng kanya mga blessings at sa kanya sa mga kapatawaran na pag nagkakasala tayo, pinapatawad niya tayo. Nagpapasalamat ako dahil yung awa niya sa atin walang hanggan, hindi mapapantayan, hindi mabibilang, hindi masusukat yung pagmamahal ni Almighty Father sa atin, tsaka ni Jesus Christ. Nandito tayo yun sa Titus chapter 2, tapos na tayo sa Titus chapter 1. So yung last time, yung Titus chapter 1, sinasabi dito, no, na binibigyan ng instruction ni Paul si Titus. Gaya ng ginawa niya kay Timothy, binibigyan ng instructions kung paano mag-appoint ng elder or mag-oversee ng isang church or group of people who follow God's words and who love Jesus Christ. So dapat yung mga taong yun, matured Christian na, at alam na nila ang gagawin nila, hindi sila corrupted, pure ang isip nila, at hindi sila susunod sa mga human tradition, kundi susunod dapat ang mga leaders sa kung ano ang sinasabi ni Almighty Father dito sa Bible. Dapat laging in line sa Bible at sa katuruan ni Jesus Christ tsaka ni Almighty Father. Dapat humble din, hindi mahilig sa monetary gain. Tsaka yung pamilya, dapat maayos, kaya niyang kontrolin ng pamilya niya, pati yung mga anak niya. Walang adik, walang lasinggero, walang may bisyo. Ganon ang dapat ang isang leader ng organization or denomination or group of people who follow the Lord. So usually ang tawag doon mga bishop or pastor, no? But minsan tawag reverend. Bakit reverend? Bakit gusto nang tawaging reverend sila? Ano may ibig sabihin na reverend? Worthy of reverence, kagalang-galang. Kasi yung reverend galing sa word na revere, you know, revere. Alam mo ba yung ibig sabihin ng revere? Nire-respeto, ina-admire, think highly of. Kahit hindi na siguro reverend, ba't gusto niyo pang reverend na itawag sa inyo? Si Jesus lang, tsaka si Almighty Father ang dapat nating tingnan ng mataas. Dahil sila lang ang karapat dapat na sambahin at purihin. Kaya nga yung ibang mga leaders ang tawag nila sa kanilang mga leader, di ba, mga lang brothers or sisters lang, ano. Kasi pantay-pantay naman tayong lahat sa tingin ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. So minsan na iba lang no, naging rabbi or teacher or leader or overseer or bishop. Kasi sila yung naaatasan, pero pag tinawag na reverend, no, kagalang-galang. Dapat nating irespeto, no? Pero hindi naman dapat na sabi o kagalang-galang. Hindi, kasi lahat tayo pantay-pantay.
So, dito tayo sa chapter 2 ng Titus. You, however, must teach what is appropriate to sound doctrine. Sabi niya kay Titus, ito na rin ang sinasabi ni Paul ni Paul sa atin, or dahil sa guided siya by the Holy Spirit nung sinulat niya to, yung Holy Spirit na nagsasabi sa atin na si Almighty Father at si Jesus Christ, na dapat ang katuruan ay tama, naaayon sa turo ni Almighty Father at ni Jesus Christ, true teaching. Yung sabi, to teach the older men to be temperate, worthy of respect, self-controlled, and sound in faith, in love, and in endurance. So dito, binanggit na naman ni Paul, gaya nung sa epistle kay Timothy, yung old men, old women, young men, and young women. So, una binanggit niya itong older men. Teach the older men to be temperate, worthy of self-respect, self-controlled, and sound in faith, in love, and in endurance. So, dapat turuan yung mga matatandang lalaki na magkaroon ng self-control, maging wise decision maker, at dapat yung faith nila ay strong, stable, maging matured, pati ang pagmamahal sa kapwa-tao at maging pasyensyoso. Turuan daw yung mga matatanda na lalaki. Kasi usually pag matanda na, nawawala na ng self-control, mainitin na ang ulo. So, turuan ng maging seryoso at maging wise sa pagdidesisyon, hindi agad-agad magdidesisyon ng walang hindi agad-agad nagdidesisyon ng kung ano-ano. Dapat in line with God's word pa rin ang decision making na gagawin ng mga old men. Yun dapat ang ituro ni Titus, o yun dapat ang ituro ng mga leaders. Dapat kagalang-galang din, worthy of respect. So, dapat tayong lahat nagre-respetuhan. Wala sa edad yun. Ito naman, sa verse 3, likewise, teach the older women to be reverent in the way they live. So yung mga babae naman maging holy sa kanilang pamumuhay, not slanderers or addicted to much wine, but to teach what is good. Hindi naglalasing ang mga babae. Nabanggit ni Paul kaya niya nabinggit na wag maglalasing ang mga babae kasi nung time na to, uminom na rin ng alak ang mga babae. Nakakalimutan na nila yung kanilang totoong role sa buhay. Kasi ang totoong role sa buhay ng mga babae ay mag-guide sa mga nakababata. At hindi magchichismis. Uso na nun ang mga chismosa, mga slanderer, naninirang puri. Nagsasabi ng masama sa bawat tao. Nag-uusap-usap, pinag-uusapan. At dapat ang pagtuturo nila ay tama. Dahil sila yung role model ng mga bata. Then they can urge the younger women to love their husbands and children. So yung mga older women ang maghihikayat sa mga younger women na alagaan ng kanilang mga asawa at mga anak. So sila magiging example, yung mga older women. Kaya turuan yung mga older women ng tama. So dapat daw yung mga younger women to be self-controlled, to love their husband and children, to be self-controlled, marunong din mag-control ng sarili. At maging pure, to be busy at home, to be kind, and to be subject to their husband so that no one will malign the word of God.
dapat marunong mag-control ng sarili, maging pure, maging busy, no? Para maiwasan ang chismis na naman. Pag hindi na yung busy, nangangapit bahay. Noon na pa man may nangangapit bahay na, hanggang ngayon na, may mga nangangapit bahay. Ang chismis ngayon nasa internet na, sa messenger na lang or through text, mare. May bagong chika, through text. So, para maging hindi mag-chismis ang mga tao, ang mga babae, maging busy sa pag-aalaga ng asawa nila, ng mga anak nila, at maging kind sila. Kaya kailangan maging kind kasi pag kind ka, hindi ka nagchichismis ng tao, hindi ka naninira ng tao, hindi mo gusto mag-away-away ang mga tao pag kind ka. Kaya sabi ni Paul, yun ang ituro ni Titus. At magpasakop sa kanilang mga asawang lalaki. Para walang sino man ang magkakapag-criticize sa turo ni Almighty Father sa atin. So that no one will malign the word of God. Walang makakapakita ng kamalian sa salita ng Diyos. Kaya ito ang sinasabi ni Paul na ituro sa mga younger women. Na dapat ang magtuturo ay mga older women. At yung magtuturo sa older women, si Titus, o i-guide ni Titus ang mga tao. So, nung wala si Paul, si Titus ang namimili ng mga mag-overseer ng mga Christians. And at the same time, ititrain din niya yung mga older men, older women, younger men, and younger women. Kasi since bago pa lang na Christian, sila, noong time na to. So, up to now, applicable pa rin sa buhay natin ito. Araw-araw may mga bago nagiging Christians, araw-araw may nakakakilala kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Kaya habang bago pa lang ititrain na agad para alam na nila ang gagawin nila para sa mga susunod na batch ng mga new followers of Christ. Yun pa rin ang titrain nila sa mga bagong Christians. Naiintindihan natin, no? Naiintindihan mo, Iska? Ngayon ko na naiintindihan to. Ba't di sa amin tinuturo dati to? Absent ba ako? Ito naman sa young man, no? Sa young men. Similarly, encourage the young men to be self-controlled. Laging may self-control, no? Kasi pag Christian tayo, follower tayo ni Christ, isa sa mga fruits of the Holy Spirit is self-control. In everything, set them an example by doing what is good. Mag-set ng example na gumawa ng tama. In your teaching, show integrity and seriousness. Dapat may integridad ang pagtuturo para malaman nila na seryoso ang pagtuturo, seryoso ang pagiging Christian, hindi ito binabaliwala. So yung integrity, it's an honesty, maging honest, strong moral principle. Dapat meron ang mga lalaki dahil prone ng mga lalaki, no? Kahit ano man ang edad nila, sa mga temptation. Kaya dapat maging honest, a strong moral fiber. Meron sila dapat seryoso, at saka, and soundness of speech that cannot be condemned. At yung pagsasalita dapat maayos. Hindi ka kakitaan ng hindi makikriticize. So that those who oppose you may be ashamed because they have nothing bad to say to us. Para walang masabi ang ibang tao na masama tungkol sa mga followers ni Christ. So sa atin ngayon, para hindi yan ba ang Christian? Ganyan ba magsalita ang mga Christian? Ganyan ba ang Christian household? Ba't ang gulo?
Kaya dapat, pag Christian household, maayos. Dahil ang tatay natin gusto lagi ng kaayusan, ng peaceful. Yun ang gusto ng tatay natin. Kaya tayo, yun din ang dapat ang mangyari sa atin, ang gawin natin, laging peaceful, hindi gagawa ng mga kalokohan. Seryoso sa pagiging isang Kristiyano, sa pagsasalita, maging maayos, hindi magsasalita ng mga masasama, ng mga walang kakwenta-kwentang bagay. At yung mga babae naman, ganun din. Magkaroon din ng self-control din. So, lahat dapat may self-control. Kasi ang tao, pag walang self-control, away-away yan, salitaan ng mga masasama. Kaya dapat may respeto, may self-control, strong ang pagmamahal sa kapwa-tao. So ito yung di ba ang basic unit ng isang country or basic unit ng isang government is yung family. Kaya ito ang sinasabi ni Paul sa mga sakay Titus na turuan ang mga tao. Pag magulo yung basic unit or yung family, halimbawa isang family magulo, no? Hahawa-hawa yan eh. Nakakahawa. Alam niyo ba yon na sa isang barangay, may isang family lang doon ang example, no? Sa isang barangay, may isang addict lang doon. Maghahakot na yan ng kapwa ng ibang tao para maging addict. Ganon ang nangyayari. Kahit sa society natin, ganon din. Kaya dapat maging maayos. Paano magiging maayos? Kay Jesus Christ tayo lalapit at kay Almighty Father. Tuturuan ng maayos. Ngayon, kung ayaw matuto or hindi gustong magpasakop, hindi sila follower ni Christ. Kung ayaw nila ng mga gatong bagay na itinuturo sa atin, hindi sila follower ni Christ. Kanino sila kung hindi sila follower ni Christ? Sa verse 9 naman, no? Teach slaves to be subject to their masters in everything, to try to please them, not to talk back to them. Para naman to sa mga empleyado, mga slaves eh. Kasi sa ngayon wala nang slaves, no? Kasi ang tingin natin na slaves, yung mga pinapalo sa likod ng mga latigo, yun ang akala nating slaves. Kasi yun yung itinuro sa atin sa history. Ngayon, may mga slaves naman na maayos ang trato sa kanila ng mga masters nila. Ngayon, sa ngayon, ang slaves ngayon ay mga empleyado or yung mga may mga boss. Okay? So, gaano pa man kalaki ang sweldo mo, kung may boss ka, hindi ka may-ari ng kumpanya na pinagtatrabahuhan mo, slaves ka ng kumpanya nyo, slave ka ng boss mo. Kaya, yung mga empleyado, don't talk back to your employers or kung sino man ang naka-assign sa'yo na boss mo. Bakit sinasabi ni Jesus, ni Almighty Father to? Na wag tayong mga slaves, na wag magto-talk back sa mga boss or sa mga masters. Kasi si Almighty Father, boss siya natin. Ayaw niya nang may nagto-talk back sa kanya dahil dapat natin siyang irespeto. Ngayon, yung mga masters naman natin, gusto rin ni Almighty Father na ngayon pa lang, matrain tayo na to talk back to our masters para pagdating sa heaven, alam na natin ang gagawin natin. Dahil si Satan, ang ginawa niya, he talked back to our Almighty Father. Kaya itinapon siya sa lupa.
tinanggal siya sa heaven. Nag-aalsa siya. Anong tawag doon? Nagkudeta siya. Ayaw ni Almighty Father ng kaguluhan. So pati sa government, ayaw din ni Almighty Father ng kaguluhan. Kung ano ang nasa government, yun. Si Almighty Father ang nagtatag ng government. Kahit ano pa man ang government na kinasasakupan natin. Kahit anong, ano ba yung mga klaseng government? Nakalimutan ko na. Democratic government ba yon, or totalitarian government, or kahit na totalitarian government pa yon, or kahit anong klaseng government, si Almighty Father ang nag-allow nun, kaya nagkaroon ng ganong government sa atin. Kaya ayaw ni Almighty Father nang may nag-aaklas, na nagra-rally. So ganon din dito sa Bible, yung mga slaves, yung mga empleyado, hindi dapat sila nagagalit sa mga boss nila kasi empleyado sila. Kaya sila nandun kasi empleyado sila. And not to steal from them, but to show that they can be fully trusted, so that in every way they will make the teaching about God, our Savior, attractive. At yung mga empleyado or slaves, hindi dapat silang magnakaw sa boss nila. Ano ba'y pwedeng nakawin? Yung oras, ha? Kunyari, nagtatrabaho ka pero hindi ka naman nagtatrabaho, nagchichismis ka lang sa kabilang cubicle or sa kabilang department, pupunta-punta ka sa kabilang department. Ganon, no? Nagnanakaw ka ng oras. Minsan naman nagnanakaw ka ng mga gamit sa opisina. Ginagamit mo for your personal use. Ayaw din ng Almighty Father nun. Dapat laging maging trustworthy tayo sa kung anumang mga bagay na ibinigay sa atin or inatasan sa atin na responsibility. Maging trustworthy tayo. Kasi yun ang ganun si Almighty Father, trustworthy siya. Kaya kung dapat maging trustworthy din tayo para masabing anak tayo ni Almighty Father. Para hindi ka kitaan ng para walang masabing masama ang mga ibang tao, ang mga hindi follower ni Christ sa atin. Magkaroon tayo ng integrity. Strong moral fiber. Yung integrity, maraming sakop yun. Ano? Maging honest ka, faithful ka, truthful ka, yung morality mo, maayos, hindi ka nagnanakaw. So maraming sakop yung integrity. Kaya dapat meron tayong integrity para pagtiwalaan tayo ng tao. Maging maayos din ang pakikitungo natin sa bawat isa. Ito ang sinasabi ni Almighty Father sa atin, sa bawat isa, sa kahit sino pa mang tao. So, tinuturuan niya tayo dito kung paano natin tratuhin ang kapwa-tao natin. So, may manual tayo ng buhay kung paano natin itrato ang mga tao. Ganito ang pagkakasabi ni Almighty Father sa Bible. So, dapat ito ang susundin natin. So, sa trabaho, no, binanggit na dito. Sa lahat ng aspeto ng buhay, nandito sa Bible. At kung paano maging isang mabuting ina, nakalagay din sa Bible. At kung paano maging isang mabuting anak, mabuting matandang lalaki, at maayos na batang lalaki, binanggit, no? So tayo mga followers of Christ dito sa atin ito naka-address. For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. So yung grace of God, yung awa ni Almighty Father at pagmamahal niya sa atin ay nagpakita at nag-offer ng salvation para sa lahat ng tao. Walang pinipiling tao, kahit sinong tao.
Walang pilian, master ka man or slaves ka man, mayaman ka man o mahirap ka man, anuman ang role mo sa lipunan, babae ka man o lalaki, matanda o bata, ang salvation para sa lahat. Walang pinipili. Ituloy natin sa verse 12. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. So binanggit na naman ang self-controlled. Kasi kung godly ka, dapat may self-control ka. Kasi nga, ang temptation, mabilis lang. Andyan lagi. Kaya dapat marunong tayong kontrolin ang sarili natin para lagi tayong pure and holy sa paningin ni Almighty Father at saka ni Jesus Christ. Hindi tayo dapat kakakitaan ng kasamaan. So verse 13 na tayo, no? While we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and the Savior Jesus Christ, habang nag-aantay tayo ng pag-asa, ang pagdating ni Jesus Christ, ang kanyang second coming, habang inaantay natin siya, dapat mamuhay tayo ng naayon sa kung ano ang sinasabi ni Almighty Father at ni Jesus Christ. Who gave himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for himself a people that are his very own, eager to do what is good. So dapat eager tayo na gumawa ng tama, ng mabuti. Kasi si Jesus Christ, ibinigay niya yung sarili niya sa atin para ma-redeem tayo or ma-save tayo sa lahat ng kasamaan sa mundo na to. Excuse me. Para tanggalin tayo sa mundo na to, sa kanyang second coming, sa kanyang pagbabalik, isa-save niya tayo. Kaya inaantay natin si Jesus Christ. At habang inaantay natin siya, dapat maging holy tayo para maging worthy tayo na makasama sila in heaven. Dahil nag-sacrifice si Jesus Christ ng kanyang buhay para sa atin, para i-save tayo. At walang pinipili. Walang pinipiling edad. Walang pinipiling role sa society. Kahit ano pa man, mayaman o mahirap, pwedeng ma-save. Basta lang purified or malinis ang mga tao at willing gumawa ng tama. Willing ba tayong gumawa ng tama? Meron ba tayong self-control? Sa ngayon, bilang Christian, nandito pa tayo sa mundo na to, may mga temptations and trials and sufferings. So, yung self-control natin, napapractice na natin, no? Ipa-practice ngayon natin. Yung self-control. Kasi yun ang turo sa atin ni Jesus Christ sa Luke chapter 6. Ang ma-practice natin yung faith natin para pag dumating ang unos or bagyo ng buhay, matatag tayo sa tulong ni Jesus Christ dahil siya ang ating sandigan at kalakasan. Sa kanya naka-anchor or nakadikit ang ating pananampalataya. So sa verse 15 na tayo, no? These then are the things you should teach. Sabi ni Paul kay Titus na ituturo din sa atin ngayon, sa present times. Encourage and rebuke with all authority.
Do not let anyone despise you. I-encourage natin ang mga tao na gumawa ng mabuti at pagsabihan ang mga tao ng may authority. Paano natin mapagsasabihan ng may authority ang mga tao? So, para natin mapagsabihan ng with authority ang mga tao, ipapakita natin ang Bible. Kung ano ang nandito sa Bible, kung ano ang tinuturo sa atin ni Jesus Christ siya ni Almighty Father. Kaya ang importante na magbabasa tayo ng Bible para alam natin. At lagi tayong magpe-pray. So, dito sa huling verse, sa last sentence, do not let anyone despise you. Sabi kay Titus ni Paul. So, para na rin sa atin to. Ibig sabihin nito, do not let anyone treat you as if you were not important. Kasi lahat tayo bilang Kristiyano, bilang followers of Christ, important tayo. Tayo ang kasama sa body of Jesus Christ. May kanya-kanya tayong role na ginagampanan. Kaya, importante tayong lahat. Kaya, we should not let anyone treat us as if we are not important. Kasi, as a Christ's body, the Church of Christ tayo, importante tayo. Lahat tayo may role na ginagampanan for the glory of Jesus Christ and the Almighty Father. So, dito na tayo sa Titus chapter 3. Ito na yung last chapter ng Titus. So, maikli lang itong Titus, no? Remind the people to be subject to rulers and authorities. So, inulit na naman dito ni Paul. So, sa mga authority, sa mga tao, sa lahat ng tao to, remind the people. So, ibig sabihin, lahat ng tao, na mga followers ni Christ, maging sumunod sa otoridad, sa gobyerno. Kahit ayaw mo ang gobyerno, susundin natin kung sino man ang namumuno sa gobyerno. Huwag natin sasalitaan na puro chichismisan, ganon. Kasi, pag chichismis natin ng gobyerno, inaaway natin ang gobyerno, hindi kay Almighty Father yon. Nakalagay dito sa Bible, hindi ako nagsasalita nito. Dito sa Bible. Titus chapter 3, verse 1. Ulitin ko, no? Remind the people to be subject to rulers and authorities, to be obedient, to be ready to do whatever is good. Gumawa ng tama. Kasi ang government, kaya nandiyan ang government, para siya ang nag-check kung gumagawa ng tama ang mga tao. Di ba, pag may crime, mali yun, di ba? So, ang ginagawa ngayon ng government is hinuhuli yung gumagawa ng crime para ikulong, para maparusahan. So, tama ang ginagawa ng government para maprotektahan ang mga tao. At magkaroon ng order and peace sa lugar. O, ituloy natin to, no? Sa verse 2. To slander no one, to be peaceable and considerate, and always to be gentle toward everyone. So, kahit sinong tao, tayo na mga follower ni Christ, hindi natin sisiraan ng government o kung ano pa man, magiging peaceful, loving people tayo, magbibigyan tayo ng consideration sa mga tao. At lagi tayong gentle sa lahat. Magiging polite tayo. Respectable tayo sa mga tao. Hindi tayo mga away. No? Di ba bawal talaga mag-slander ng mga tao or mag-speak ng evil or magpakalat ng masama. Kahit pa sabihin natin totoo yun, ano? Huwag na tayong magsalita. Kasi magkakasala lang tayo. Ibibigay natin kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ ang lahat.
Kasi follower tayo ni Jesus Christ. Di ba si Jesus Christ nga, anong ginawa sa kanya ng government nung time niya? Anong ginawa kay Jesus Christ? Pinatay siya, di ba? Ng government. Government yun si Pontius Pilate, tsaka yung mga Pharisees, religious leaders yun ng time niya, mga Jewish religious leaders. So, Jewish leaders rather. So, nung time na yon, hindi siya nag-slander kay Pontius Pilate, hindi niya siniraan ang government, hindi niya siniraan yung mga Pharisees. Ganon si Jesus Christ. So, ganon ang gagawin natin. Hindi nakialam si Jesus Christ sa government. Pag nakialam ka sa government, hindi ka kay Jesus Christ. Kasi ito, utos si Jesus Christ sa atin, Ha? Maging maayos tayo sa government. Sa mga nakakataas sa atin, kahit sa boss natin. So, yung pagrarally, hindi rin yun ang kasagutan. Meron yung nang-aaway sa government, wala dito sa bansa, nasa ibang bansa pa yung nang-aaway. Ba't nasa ibang bansa, hindi siya umuwi. Nang-aaway, wala naman dito, ba't ganon? Pero hindi tayo dapat nang-aaway kahit nandito man tayo sa bansa natin or kung nasa na tayong lupalop. Hindi natin mag-criticize ng government, kahit anong government pa, ng kahit na anong bansa. Dito na tayo sa verse 3, no? At one time, we too were foolish, disobedient, deceived, and enslaved by all kinds of passions and pleasures. We lived in malice and envy, being hated and hating one another. So, nung dati, nung hindi tayo follower ni Christ, nung nabubulagan pa tayo, nung hindi pa tayo malapit kay Jesus Christ, saka kay Almighty Father, nung hindi pa natin alam ang tama, foolish tayo. Kinaiinggitan natin, nainggit tayo, may mga mali siya ang mga isip natin, nag-iisip ng mga masasama sa kapwa-tao natin, namumuhay tayo ng tungkol sa kasamaan at sa pagiging mali. At sinusunod natin ang ating ang lusts and pleasures ng katawan natin. Galit tayo sa mga kapwa-tao natin at kinaiinggitan din tayo at kinaiinisan ng kapwa-tao natin. Ganon tayo dati. So dapat bilang follower ni Christ, hindi na tayo ganito. Hindi na dapat sa atin namamayani ang sariling katawan natin o namamayani ang kagustuhan natin. Hindi na dapat namamayani sa atin ang inggit, ang malisya, or pag-isip ng masama sa kapwa-tao. Hindi na dapat tayo nagagalit o naiinis sa kapwa-tao natin, sa kahit sino man. Dahil si Jesus Christ siya kasi Almighty Father, hindi siya naiinis. Dapat ganun din tayo. Dahil family natin sila. Kung ano si Almighty Father tsaka si Jesus Christ, dapat ganun din tayo mamuhay. Mahirap, no? Mahirap, pero may process tayong pinagdadaanan na darating ang panahon na magiging kagaya tayo ni Jesus Christ. So dapat magtiwala tayo kay Jesus Christ at yung magkaroon tayo ng self-control, i-practice natin yung mga sinasabi sa atin ni Jesus Christ. Ilagay natin sa puso at isipan natin yung mga turo ni Jesus Christ sa atin. So ano ba ang turo ni Jesus Christ nga sa atin? Mahalin natin si Almighty Father.
ng buong puso, kasama ang buong kaluluwa, ang kalakasan natin kay Almighty Father lahat, at mamahalin din natin ang kapwa-tao natin, gaya ng pagmamahal natin sa sarili natin. So kung alam natin na mahal natin ang kapwa-tao natin, so lahat na yun, sakop na yun. Sakop na kahit sinong tao, hindi mo, yun pa lang na word na yun na mahalin ang kapwa-tao na gaya ng pagmamahal sa sarili natin, yun na agad, sakop na nun ang buong katuruan ni Jesus Christ, pati yung mahalin si Almighty Father, lahat yun, sakop na yun, yung dalawang lang yun, kahit yung dalawang lang yun, ang kabisaduhin natin, sakop na lahat ng katuruan ng Bible. Kaya hindi tayo kailangan pang maging matalino. Hindi ako nakapag-aral. Sasabihin nyo, hindi ako nakapag-aral. Hindi ko alam ang Bible. Kahit yung dalawang yun lang, ang ilagay natin sa puso at isipan natin, lahat na nang nakasulat dito sa Bible, applicable na doon. Sakop na yon kung mahal natin. Dahil si Almighty Father, ang Diyos ng pagmamahal, pati si Jesus Christ. Kaya kung may pagmamahal tayo sa kapwa-tao natin, mahal natin pati ang government, nirerespeto natin lahat, nagkakaroon tayo ng integrity dahil sa may pagmamahal tayo. Kaya yung love na galing kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ, very strong yon. Dahil God is love, kay Almighty Father galing ang tunay na pagmamahal. So kung mahal natin si Almighty Father, mababago tayo. Iba na ang priority natin. Hindi na natin priority ang sarili natin, hindi na tayo magiging selfish. Ang priority na natin si Almighty Father at saka si Jesus Christ. Kung ano ang gusto nila na ipagawa sa atin, yun ang gagawin natin dahil mahal natin sila. Ito natin verse 4, no? In Titus chapter 3, but when the kindness and love of God, our Savior, appeared, He saved us. Nakasulat dito, isinave niya tayo. Not because of righteous things we had done, but because of His mercy. Dahil sa awa ni Jesus Christ. Dahil sa kanyang pagmamahal, sa kanyang kabutihan at dahil sa awa niya, nasave tayo. Hindi dahil sa may nagawa tayong kabutihan, dahil tayo yung mga tao napakadumi natin. Hindi tayo worthy. Pero dahil kay Jesus Christ, naging worthy tayo to be saved. Dahil isinave tayo ni Jesus Christ. Si Jesus Christ ang sumakop lahat ng kasalanan natin at dapat tayo ang naipako sa krus. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit, whom He poured out on us generously through Jesus Christ, our Lord and Savior. So kaya tayo na-save dahil nahugasan na tayo at nabuhay tayo magmuli. Na-renewed tayo ng Holy Spirit dahil ibinuhos ni Almighty Father kay Jesus Christ lahat-lahat para ma-save tayo dahil natuwa si Almighty Father kay Jesus Christ. Kaya magpasalamat tayo lagi kay Jesus Christ at kay Almighty Father sa pagmamahal nila sa atin. Dahil kung hindi sa kanila, hindi tayo masasave, wala tayong pag-asa, para lang tayong mga dahon na walang kakwenta-kwenta na nabuhay lang at mamamatay. Ganon ang mga tao na wala kay Christ. Pero since tayo na kay Christ tayo, nabuhay tayo at hindi tayo mamamatay, kundi magta-transform tayo. Hindi tayo mamamatay, kundi mag-iiba lang tayo ng anyo at makakasama natin si Jesus Christ at si Almighty Father. Dahil sinave tayo ni Jesus Christ. Dahil sa pagmamahal niya. Verse 7, So that having been justified by His grace, we might become heirs, having the hope of eternal life. Kaya nga magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kasama si Jesus Christ, saka si Almighty Father. Dahil yun sa pagmamahal. Kaya dapat, yung pagmamahal, ikalat din natin sa ibang mga tao
kahit kanino, at sa gobyerno, ganun din. This is a trustworthy saying, and I want you to stress these things so that those who have trusted in God may be careful to devote themselves to doing what is good. These things are excellent and profitable for everyone. So sabi ni Paul dito, na i-stress to, ipagdiinan sa mga tao na kaya tayo masasave dahil kay Jesus Christ sa pagmamahal nila sa atin. At maging dapat tayong laging gumawa ng tama. Maging careful tayo, control natin ang sarili natin na gumawa lagi ng tama. Maging careful tayo. Para nang sa ganon, makita rin ng ibang tao kung bakit laging tama ang ginagawa natin. Para makita sa buhay natin si Jesus Christ, tsaka si Almighty Father. Maging living testimony tayo. Dahil kung mahal natin si Almighty Father, yun ang gagawin natin. Kung mahal natin si Jesus Christ, yun ang gagawin natin. Ang susundin natin sila. At maging living testimony tayo sa ibang tao, hindi lang puro salita, kundi makikita na rin sa gawa natin, sa actions natin. Na maging kakaiba tayo sa hindi follower ni Christ. Para mapapurihan ang pangalan ni Almighty Father at saka ni Jesus Christ. Diya tayo na sa verse 9. But avoid foolish controversies and genealogies and arguments and quarrels about the law, because these are unprofitable and useless. So, yung mga bagay na may laging may debate o usapin na hindi naman dapat na pagtalunan, iwasan yon dahil walang dapat na pagtalunan. Umalis tayo, stay away. Hindi tayo dapat makikipag-debate tungkol sa mga controversial na bagay, tungkol sa mga genealogy. Kasi pagtungkol naman sa genealogy, sasabihin ng mga tao, hindi, si Jesus Christ, Asian siya. Ganun no, sa genealogy. Hindi, si Jesus Christ, hindi naman siya Asian European siya. Hindi, si Jesus Christ, sasabihin naman iba, black siya. Ganun. May mga ganung mga tao na nagdedebate kung ano ang race ni Jesus Christ. Ang race ni Jesus Christ para sa lahat, nag-iba lang tayo ng kulay, no? Pare-pareho tayo magkakapatid. Kaya hindi natin dapat pag-awayan o pag-usapan ang tungkol sa mga bagay na yun dahil wala namang kwenta yon. Useless yon. Walang patutunguhan ng usapin na ito. Mag-aaway-away lang ang mga tao. Ayaw ni Almighty Father na nag-aaway-away ang mga tao at nag-uusap ng mga walang kwenta-kwenta, walang kabuluhan. Warn a divisive person once and then warn them a second time. So yung tao na nagpapakalat ng pagkakabaha-bahagi or gusto maghiwalay, dapat na bigyan ng warning or pagsabihan ng isang beses. Tapos, kung hindi pa rin sumunod, bigyan pa rin ng warning ng pangalawang beses. Pag gumawa uli, ito nakalagay na, after that, have nothing to do with them. So, pag gumawa uli, wag na ninyong pagkaksayan ng panahon. No? Have nothing to do with them. Kung gumawa uli ng gustong mag-away-away ang mga tao. You may be sure that such people are warped and sinful. They are self-condemned. So, pag yung mga taong gano'n na gusto ng pagkababaha-bahagi or pag-aaway-away, yun yung mga tao na
makasalanan at evil. Hindi yon kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Kasi pinagsabihan mo na ng una, ayaw pa rin. Pinagsabihan mo na ng pangalawa, ayaw pa rin. Tapos ginawa pa rin ng pangatlong beses. So, dahil hindi siya napagsasabihan or hindi siya mapagsabihan at ginagawa pa rin ang mali, hindi siya talaga kay Almighty Father at saka kay Jesus Christ. So, ibig sabihin nun, piniprove lang na mali siya. Okay? Yun ang ibig sabihin nun. They are self-condemned. Yun na ang proof na mali siya. No, hindi tama ang kanyang ginagawa. Verse 12 na tayo, no? As soon as I send Artemas or Tychicus to you, do your best to come to me at Nicopolis, because I have decided to winter there. So, dun magpapalipas ng winter si Paul sa Nicopolis. Do everything you can to help Zenas the lawyer and Apollos on their way and see that they have everything they need. So, additional instruction ito kay Titus na tulungan si Zenas at saka si Apollos. Siya ang mag-assist kay Zenas at Apollos. So, si Zenas, lawyer siya. Tapos itong si Apollos, syempre follower din siya ni Christ. Our people must learn to devote themselves to doing what is good in order to provide for urgent needs and not live unproductive lives. So, ang mga Christians, ang follower ni Christ, dapat na matuto na maging devoted, na gumawa ng tama, maintain good works, para makapag-share din sa ibang mga tao nang sa ganon hindi sila mamuhay ng walang kwenta. Hindi sila maging unfruitful. Ano ba tong not to live unproductive lives? So kahit paano nakakatulong, no? Halimbawa sa paglilinis ng lugar ninyo or ng congregation ninyo, or kaya tumutulong sa mga tao or nag-a-assist sa mga tao. So, ang mga followers ni Christ dapat tulong-tulong para maging productive ang kanilang pamumuhay, maging fruitful. Nang sa ganon, ito rin pagiging productive na to, nakakaiwas to para gumawa ng masama ang mga tao. Mawawala ang isip nila sa paggawa ng masama kasi pag productive sila, yung mind nila hindi idle. Kasi pag idle ang mind ng tao, no? Ano nga nakalagay sa Bible? Hindi ko kabisado. Idle mind is the playground of the devil ba yun? Workshop of the devil, sorry. Proverbs 16:27. Idle hands are the devil's workshop. No? Kaya dapat hindi maging idle ang mga Christians. Maging productive. Everyone with me sends you greetings. Sabi dito sa verse 15. Greet those who love us in the faith. Grace be with you all. So, sabi dito ni Paul sa kanyang huling anong tawag dito? Nag-goodbye dito, no? Pero makikita pa rin sila. Nag-goodbye dito si Paul. Sa kanyang sulat na i-greet daw ang lahat ng tao na nagmamahal sa kanila, nakapareho nila ng pananampalataya, nakapareho nating mga followers of Christ. So tayo dapat nagmamahalan tayo mga followers of Christ, hindi tayo nagsisiraan, hindi tayo nag-iinggitan,
At walang mga pagdedeba-debate na dapat na mangyari. At laging susundin natin ang Bible. Kung ano ang nasa Bible, huwag tayo mag-imbento. At tsaka yung human tradition, hindi tayo dapat sasali sa human tradition dahil human tradition lang yun. At tsaka, ibabanggit ko na naman yung tungkol sa dapat ang pagiging isang leader ay maayos, hindi mahilig sa mga luxurious life. Dahil si Jesus Christ ang daladalang pangalan ng mga leaders, ng mga bishops, ng mga elders, or nag-oversee ng isang congregation. Kaya dapat hindi kakitaan ng hindi magandang bagay dahil si Jesus Christ, holy siya. Kaya ang pinaglilingkuran nating lahat, tayong lahat ng mga follower of Christ, kasi kasali tayo sa body of Christ, ang pinaglilingkuran natin holy, kaya dapat tayo maging maayos din. Kahit na makasalanan tayo ngayon, nagkakasala pa rin tayo, hingi tayo ng tawad kay Almighty Father, alam, yung konsyensya natin dapat, alam natin na maging malinis, okay? Maging malinis ang konsyensya natin. So, pag nagkakasala tayo, hingi tayo ganun tawad kay Almighty Father. At lagi natin hingin ang guidance ng Holy Spirit nang sa ganun magkaroon tayo ng kalakasan. At ipapractice natin yung turo ni Jesus Christ sa atin, yung ating teacher, yung ating totoong leader, yung ating savior, yung ating redeemer, yung ating friend, yung ating Lord of Lords, yung ating King of Kings, si Jesus Christ. Purihin ang pangalan ni Jesus Christ. Lagi natin purihin ang pangalan ni Jesus Christ dahil siya ang mainam na sacrifice para masave tayo sa kasalanan natin. Siya ang gumawa. Ibinigay niya ang sarili niya para sa atin. Para may sacrifice kay Almighty Father, kaya nawala ang galit ni Almighty Father. Kaya napalapit tayo kay Almighty Father. So, lagi tayo magbabasa ng Bible, lagi tayo magpe-pray. Aantayin natin habang hindi pa bumabalik si Jesus Christ, yung kanyang second coming, gagawin natin yung pinasabi niya dito sa Bible, instruction niya. At aantayin natin ang ating inheritance, ang ating mana, yung ating eternal life with Jesus Christ in heaven. Mahal na mahal tayo lahat ni Almighty Father. Alam niyo naman yan, di ba? Oo, may mga pinagdadaanan tayo ng mga bagay na mga masasakit na sometimes hindi natin na malunok, no? Yung mga salita ng mga tao or yung trato sa atin ng tao. Pero hindi yun ang titingnan natin. Ang titingnan natin si Jesus Christ at si Almighty Father. Dahil kung si Jesus Christ niya pinagsusuntok siya ng mga tao, galit sa kanya ang mga tao nung nandito siya, tayo pa kaya na follower ni Christ na hindi makaranas ng ganun? Kung yung leader natin ganun ang ginawa sa kanya, tayo pa ba? Kaya magkakaroon tayo ng patience, self-control, love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness. Dahil yun ang fruits of the Holy Spirit. Bigay sa atin ng Holy Spirit yon para mapagtagumpayan natin ang lahat. At kukuha tayo ng kalakasan kay Almighty Father. Lagi tayong magpe-pray at saka hingin natin ang gifts of the Holy Spirit. Ibibigay ni Almighty Father yon. Hindi madamot si Almighty Father, yung gifts of the Holy Spirit. Ibibigay sa atin ni Almighty Father yon. Ano yung mga gifts of the Holy Spirit? Faith, knowledge, wisdom, speaking in tongues, prophecy, discernment of different kinds of spirit, translation of the speaking in tongues. Ano pa ba yun? Miracles. At saka healing.
hanggang ngayon, meron pa rin mga gifts of the Holy Spirit. Hingin natin kay Almighty Father to. Para mabigyan tayo ng gifts of the Holy Spirit, dapat meron tayong pananampalataya. Yun ang first step. Thank you, and God loves us all so much.